kung makikita niyo po dito, also pinag-usapan din dito, yung ibig sabihin ng kawalan, ng presensya ng ating Vice President. Alam niyo po ba, importante dito that, the Vice President comes in and sagutin niya yung mga tanong. Bakit po? Kasi kapagka nasagot ng Vice President ito sa abot ng kanyang makakaya, mas maganda po at malilinawan po for clarificatory purposes yung there are a lot of things that the public don't know about Duterte and Sara Duterte or the former president, yung connection niya sa kanila. And I think this is important na marinig natin. Pero kung for us to dig deeper, I think some of the parts na sinabi, yung mga supplemental statement sa affidavit na yun, I think it's not much sa impeachment. Probably sa iba pang siguro sa another hearing. And I really believe that. Kasi yung impeachment, ang goal naman din, impeach eh. Wala naman, hindi naman yun nagfo-focus lang sa relationship ni Caramel Madriaga to the Vice President or the former President. And I've heard to some of our contacts sa loob ng, sa loob ng kampo nila Caramel, hindi pa po iyon yung mga alam ni Caramel. Marami pa po siyang hindi na ikwento doong Presidente Duterte, hindi na dapat pinag-uusapan. Kasi lahat yun pawang mali. Kaya nga po, meron po tayong impeachment proceedings, 'di ba? Tulad nito po para maisa-isa natin yung mga ebidensya. Ano yung totoo at hindi totoo, 'di ba? Ano naman ang papel ng NBI? Under the Constitution, isa po silang kawani ng gobyerno na tumutulong para mag-imbestiga, kumalap ng mga ebidensya at ito'y ipresenta, 'di ba, sa tamang ahensya o authority na naggagawa ng trial or proceedings dito sa mga issue na 'to. Um, but importante po makita natin yung mga financial irregularities, especially dito sa mga statement ni Senator Trillanes. Alam niyo po, napakaimportante nito kasi po dito natin makikita kung merong difference doon sa income ng isang nakaupong government official from the start up to the present. Kasi ho, kung merong isang paggalaw ng numero sa kanyang salin at ang malaki po ang pagkabago nito, magtatanong tayo saan ang galing yon? Kasi at the end, kapag ikay government official, ang iyong mandato, isa doon ay maging totoo sa iyong mga constituents, sa mga bumoto sa'yo, which is she's the Vice President, the Filipino people. 'Di ba nararapat lang na sagutin niya, nararapat lang na litisin ito para makita kung totoo man ito o hindi. And tanong din natin dito 'no, bakit ba mahalaga yung findings ng COA, yung mga report ng BIR at saka AMLAC? Bakit po? Kasi dito natin mahihimay kung lahat pa ng mga sinasabi na nag-aakusa maintindihan that the Vice President is still innocent until proven guilty, 'di ba? At ang magsasabi lang ng guilty si Vice President is the Senate. Um, yung naman po pattern of evidence. Sa pattern of evidence, importante po natin malaman ito para po madali po natin matagpi-tagpi yung mga ebidensya through the articles of impeachment against the Vice President Sara Duterte. Kasi po, naniniwala po tayo na itong mga anomalya na ito ay meron pong koneksyon, meron pong mga sustansya ng ebidensya na kailangan po nating ilahad kapag ito ay umakyat na sa Senado. Kasi doon po lilitisin ang Vice President for impeachment proceedings, impeachment trials. So importante na dito pa lang, 'di ba? Um, bakit din po importante natin mapag-usapan yung numero dito sa issue na 'to, yung mga numbers, bank accounts, withdrawal, yung mga taon na nangyari itong mga issue ng pagte-threat ng Vice President sa pangulo, 'di ba? Yung mga ebidensya ng ikaw ang nagbibigay, nagpepresenta ng ebidensya sa korte o sa isang trial judge, 'di ba? Kailangan sapat at masustansya, ika nga, yung ebidensya. Kasi kapagka napulaan ka ng kahit katiting lang, magagamit kasi yan ng kabilang kampo against the prosecutor at maaring mawalang bisa yung
'di ba? Mawalang bisa yung articles of impeachment. Ako, si Densable TV 2.0 at ito ang Pilkas kung saan ang katotohanan ay walang takot na sinasabi. Like, share, and subscribe na.